Magandang araw po sa inyo mga tagapanood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Ang jurisdiction lamang ng ICC kung babalik tayo, yung mga krimen na pwedeng gawin ng mga presidente matapos tayo bumalik. Ibig sabihin, tanging mga gawain lang ng mga nakaupo at ang mga uupo pang presidente ang pwedeng litisin ng ICC. So yung mga nagsusulsol kay PBBM na para bawian ng mga Duterte ay kinakailangan bumalik sa ICC, mali po kayo. Hindi na po magkakaroon ng jurisdiction sa mga Duterte ang ICC dahil natulog sa pansitan yung prosecutor. Nag-antay pa ng 2 taon. 3 taon pa nga 19, 20, 21, 22, 3 taon bago humingi at nabigyan ng otoridad para mag-proceed sa preliminary investigation. At dahil wala na pong jurisdiction sa nakalipas, ang jurisdiction po ng hukuman, prospective. Papunta po sa hinaharap, hindi po bumabalik. So mabibigo pa rin po kayo at baka ang nakaupong presidente ang maimbestigahan, hindi na nakaupong presidente. Sana po malinaw yan. Di ba, nagbigay na ng pahayag ang Pangulong Bongbong Marcos ukol nga dito sa ICC. Ilang beses na siyang nagsabi noon pa na hindi na tayo dapat sumali, pumasok muli dyan. Yung soberanya natin, dapat i-exercise natin. Pero lately, itong pinaka-last na message, maraming iba-iba yung interpretasyon. May nagsasabi, pag-aaralan, parang hindi na pulido yung ating pag-atras o di kaya ay hindi na pagpasok. Meron din nagsasabi na, yun na yung sinabi, giniit ng Pangulo na hindi tayo sasali. Ano ba ang basa mo doon? Konkreto ba yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ukol doon? Walang basa ko, ayaw lang niya na kontrahin na frontal ang ginagawa ng kanyang pinsan na si Speaker na sa tingin ko ay talagang siyang nagbigay ng basbas, although dininay niya, na atupagin yung mga resolusyon na makipagtulungan tayo sa ICC. Dalawang bagay po yan. Una-una, yung magtulungan sa nagaganap ng preliminary investigation ukol nga dito sa drug war. At pangalawa, pagbalik sa ICC. Now, yung una po, yung pagtulungan sa ICC, imposible po yan. Bakit? Dahil nakasaad po mismo doon sa Rome Statute na kung saan binuo ang ICC na ang jurisdiksyon ng korte dapat sa mga miyembro lamang ng hukuman. Tayo po'y umalis noong 2018. Ngayon, dahil nagkaroon na naunang desisyon ng International Court of Justice na yung mga estado hindi po pwedeng umalis ura-urada sa isang tratado, kinakailangan merong reasonable period of time. So sa Rome Statute po, ang sabi, ang reasonable period of time ay 1 taon. Kaya nga po kung ikaw ay umalis ng 2018, ang effectivity po ng pag-alis natin ay 2019. Pero meron din nakasaad sa Rome Statute na kapag isang bansa ay umalis sa Rome Statute, hindi maapektuhan yung katungkulan na makipagtulungan sa mga bagay-bagay na meron ng cognizance, ang tawag po doon. Cognizance ang salitang ginamit. Ano po ibig sabihin yun? Ito ba yung mga bagay-bagay na meron ng jurisdiction ng korte? Kailan ba nagsisimula yung jurisdiction ng korte? No? Alam niyo po, kakaiba ang ICC. Kasi nung yan ay tinatalakay, yung mga Amerikano nagreklamo, bakit napakakapangyarihan itong prosecutor na ito? Pwedeng magdemanda ng mga nakaupong presidente and yet hindi naman siya halal ng taong bayan kasi sa Amerika po halal ang taong bayan. So para maengganyo ang mga Amerikano na sumapi sa ICC na hindi naman po nangyari. Hanggang ngayon, ang Amerika, China, Russia ay hindi po kasapi ng ICC, naglagay sila ng probisyon na para malimitahan ang kapangyarihan ng prosecutor, hindi po pwedeng gumalaw ang prosecutor na walang pagpayag ng korte mismo sa pamamagitan ng pretrial chamber. Ang tanong, kailan ngayon yung kooperasyon na hindi maaapektuhan kung ang isang bansa ay bibitiw sa kanyang pagiging miyembro ng ICC? Ito ba doon sa level ng preliminary examination na wala pang intervensyon ng hukuman? O doon sa preliminary investigation na kinakailangan payagan ng hukuman ang prosecutor? Now, nagkaroon na po ng kaso yung Burundi. Umalis po ang Burundi, pero doon sa 1 taon, matapos ng kanyang instrument of withdrawal, humingi po ng permiso yung prosecutor para magsimula ng preliminary investigation. So ang sabi ng hukuman, yung pag-alis ng Burundi hindi maapektuhan ng jurisdiction ng korte kasi doon sa 1 taon,
matapos ang instrument of withdrawal, nakapaghingi at binigyan ng otoridad na magsimula ng preliminary investigation. Dito sa Pilipinas naman po, 2018 tayo umalis. 2019 naging epektibo. 2021 lamang humingi ang prosecutor ng otoridad para magpatuloy ng preliminary investigation at 2022 lamang po ibinigay ang ganyang otoridad. So malinaw po, nang ibinigay ang otoridad para magpatuloy ng preliminary investigation, hindi na po tayo miyembro at dahil dyan, wala na talaga tayong obligasyon na makipagtulungan. Bakit ang sinabi naman ng hukuman doon sa final ng OSG ay tutuloy-tuloy ang investigasyon? Kasi po, hindi na-argue ng Solgen yung epekto ng pag-alis natin sa Rome Statute. Ang sabi lang niya, bukas ang hukuman. Ang sabi ng hukuman, kung ang sasabihin mo, bukas ang mga lokal na hukuman mo, tinatanggap mo na ang jurisdiction ng ICC. So pero sa akin po, pagdating na, pag meron na mga personalidad na makakasuhan ng kaso, sila na po ang magsasabi walang jurisdiction. At ang tingin ko po, 100%, itaga nyo pa yan, 100% wala pong jurisdiction ang hukuman. Paano naman ang mangyayari kung babalik tayo sa ICC? Ako po ako po yung pangunang nag-argue na dapat tayo maging miyembro ng ICC dahil tayo talaga ang nag-produce ng napakadaming desisyon ng Korte Suprema para po masimulan yung hukuman na yan. Pero sinabi ko na dapat buong mundo sumapi sa ICC, hindi po para magkaroon ng substitute ang lokal na hukuman. Kinakailangan gumagana lang sila kapag hindi po gumagana ang lokal na hukuman dahil walang krimen na karumal-dumal ang dapat hindi maparusahan. So sa akin, okay po yun kung tayo babalik. Pero maapektuhan ba ang drug war? Hindi. Bakit? Dahil nakasaad po sa Rome Statute, dahil ito isang criminal statute, ang jurisdiction ay prospective, hindi po retroactive. So kung ngayon walang jurisdiction sa drug war, bukas kung sasapi tayo muli sa ICC, wala pa rin jurisdiction. Bakit? Kasi yung presidency ni Presidente Duterte ay in the past. Ang jurisdiction lamang ng ICC kung babalik tayo, yung mga krimen na pwedeng gawin ng mga presidente matapos tayo bumalik. Ibig sabihin, tanging mga gawain lang ng mga nakaupo at ang mga uupo pang presidente ang pwedeng litisin ng ICC. So yung mga nagsusulsol kay PBBM na para bawian ng mga Duterte ay kinakailangan bumalik sa ICC, mali po kayo. Hindi na po magkakaroon ng jurisdiksyon sa mga Duterte ng ICC dahil natulog sa pansitan yung prosecutor. Nag-antay pa ng 2 taon. 3 taon pa nga 19, 20, 21, 22, 3 taon bago humingi at nabigyan ng otoridad para mag-proceed sa preliminary investigation. At dahil wala na pong jurisdiction sa nakalipas, ang jurisdiction po ng hukuman, prospective. Papunta po sa hinaharap, hindi po bumabalik. So mabibigo pa rin po kayo at baka ang nakaupong presidente ang maimbestigahan, hindi na nakaupong presidente. Sana po malinaw yan. Attorney, doon sa manifestation ng Liberal Party President at ni Representative Edsel Lagman, ini-insist niya na yung jurisdiction of the ICC on covered crimes committed in the Philippines spans the period from November 1, 2011 na nabanggit po ninyo hanggang March 16, 2019. Yung kaso, yung complaint ay ifinail noong 2017. Kaya doon daw sa loob ng period na yon, sakop pa ng jurisdiction nitong ICC. Yan po ay jurisdiction over the subject matter, yung krimen. Tama yon. Pero ano ang magiging trigger para magkaroon ng jurisdiction ng hukuman? Yung pagiging miyembro ng bansa sa Rome Statute ng ICC. At dahil nga yung preliminary investigation ay nabigay ng hukuman matapos naging epektibo ang ating pagbibitiw, kaya po wala ng jurisdiction. Decided case na po yan, Burundi. Now, doon po sa kaso na sinain din ng Solgen, nagkaroon po ng 2 dissenting opinion na ganito rin ang sinasabi. Kaya nga lang po, sinabi ng mayorya, kaya hindi sila nag-rule on jurisdiction kasi hindi daw in-argue ng Solgen at hindi na po pwedeng i-argue for the first time on appeal. Okay? So, pero pagdating po dyan sa confirmation of charges labang sa mga meron ng pinangalanang mga nasasakdal, yan po ngayon ang panahon kung saan titignan na naman ng ICC kung merong jurisdiction, itaga nyo po yan sa bato. Wala na pong jurisdiction ang ICC. And I say that as the only Filipino who is a member of the List Council of the ICC.
Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.